Ang batang ulila ay pinalaki ng isang diyosa mula sa isang immortal na lahi na may kapangyarihan kontrolin ang pinakamalakas na dragon. At sa nakatagong nayo ng Iorf naninirahan ng isang grupo na kilala bilang Angka ng Partings. Ang mga espesyal na taong ito ay mga bihasang gumagamit ng mahiwagang tela ng hibel. At sa labas ng mundo ang hibel ay itinuturi na isang marangyang tela, ngunit sa mga tao ng Iorf ito ay isang mahiwagang tela na nag-iimbak ng mga alaala. At ang mga may dugong Iorf lang ang makakabasa nito, ngunit pinanatili nilang nakahiwalay sa labas ng mundo. At isang araw si Makia ay iniwan mag-isa ng kanyang mga kaibigan habang sumama ang mga ito sa kanilang magulang. Nalungkot si Makia at umupo ng mag-isa dahil nakaramdam ito na mag-isa lang at siya ay ulila mula sa kapanganakan at hindi nagkaroon ng matatawag na pamilya. Nang lumaki ang kanyang kalungkutan, isang elder ang lumapit kay Makia at ibinuhos nito ang kanyang pakiramdam ng pag-iisa at ibinahagi sa kanya ng babae ang mayaman na pamana ng kanilang angkan. Ang mga tao ng Iorf ay pinili na ilayo ang kanilang sarili mula sa ibang bahagi ng mundo. Binalaan ng babae si Makia na huwag hayaan ang sarili nito na umibig sa isang tao mula sa labas. At sa gabing yun, habang naghahanda si Makia para matulog, dumungaw ito sa bintana at nakita ang kanyang kaibigan na palihim na papalayo at napukaw ang pagiging mapag-usisa nito at nagpa siya itong sundan. At sa kanyang gulat natuklasan nito ang kanyang kaibigan ay may ibang kasama at isang matinding kalungkutan ang bumalot sa kanya at isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi at dumapo sa isang kalapit na bulaklak. At sa isang iglap ang bulaklak ay umilo sa isang makulay na pamumulaklak at nagdulot ng isang chain reaction na nag-udlot ng pamumulaklak sa lahat ng bulaklak sa paligid. Ngunit nang tumingin si Makia sa langit, napansin nito ang isang kakaiba at ang mga mahiwagang nilalang ay dumaan sa itaas ng kalangitan. Tumakbo si Makia patungo sa mga matatanda habang kinakabahan habang nasaksihan nito ang pagbibigay ng utos na protektahan ang mahiwagang hibel. Nang biglang isang grupo ng mga misteryosong lalaki ang lumapit at naghatid sa kanila ng isang agarang mensahe. Ang hari ay nagpaabot ng isang imbitasyon para sa kanilang presensya sa napakagandang Mesarte Royal Palace. At si Ezer na nagsasalita sa ngalan ng hari ay inakusahan ng elder na Resin bilang isang mapanlinlang na halimaw na itinatago ang kanyang tunay na edad sa isang kaakit-akit na nagyayelong anyo. Inutusan nito na kunin ang lahat at ang mga lalaban ay dapat tapusin, at habang nakakulong sa loob ng Hibel Tower si Makia ay desperadong makatakas, ngunit ang kanyang pagsisikap ay napigilan nang makita niya ang isang nagbabantang galit na si Renato na sumusunod sa kanya. Nabalot ito ng takot habang nagtatangka itong tumakas at nasilo ng tela at pilit na kinaladkad ng nilalang. At habang lumulutang sila sa malawak na kalangitan, namangha si Makia sa nakakamanghang kagandahan na nakita niya. Gayunpaman, ang kanilang paglalakbay ay biglang nagbago nang nilamon si Renato ng apoy at itinapon si Makia sa kailaliman ng hindi pamilyar na kagubatan at iniwan ito ng lubos na nag-iisa. Habang naglalakad sa kagubatan, siya ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang tahanan at napadpad ito sa isang maliit na komunidad. At dahil sa pagkamausisa, sumilip ito sa loob ng isa sa mga kampo kung saan nakatagpo siya ng isang nakakagimbal na tanawin at isang yumaong ina na nakayakap sa isang umiiyak na sanggol sa kanyang bisig. At sa loob ng kampo, isang mangangalakal ang dumating upang bilhin ang mahalagang telang hibel at malapit nang iwanan ng sanggol at hahayaan itong mapahamak. At walang pag-aalinlangan inabot ni Makia at kinuha ang sanggol. At kasama ang bata, si Makia ay naghahanap ng makakain nila at humantong sa isang bahay. Ang babaeng naninirahan doon ay mag-ili na inanyayahan siya sa loob, ngunit si Makia ay labis na nabigla at hindi sigurado kung paano mag-aalaga ng isang bata sa kanyang murang edad na 15 taon. At dahil naramdaman ng pagkalito, dinala ng babae si Makia sa kalapit na bayan, at habang nasa daan nakilala ng may-ari ng tindahan si Makia bilang isang Iorf, ngunit nangako itatago nito ang kanyang pagkakakilanlan. At sa kanilang paglalakbay pabalik, ibinahagi ng babae ang isang masakit na pahayag at ang kanyang asawa ay pinatay ng isang Renato na nagkaroon ng nakakatakot na sakit na pulang mata na tulad ng Renato na kumuha kay Makia. Nang aminin ni Makia na hindi niya alam kung paano alagaan ang bata, pinangalanan niya itong Ariel dahil hindi pa siya nagkaroon ng ina at malugod itong tinanggap ng babae. At habang nagbabago ang panahon at kailangan nilang mag-adjust sa kanilang bagong pamumuhay, nakaramdam si Makia ng kagalakan at pagkabalisa. Sa palasyo ng hari, bumababa ang bilang ng Renato dahil sa kakilakilabot na sakit na pulang mata, at desperado ang hari na mapanatili ang kanyang kapangyarihan.
Si Lelia ang mahal na kaibigan ni Makia ay binihag ng hari at pinipilit siyang ipakasal sa prinsipe ng korona sa dahilan na walang limitasyon ang kanyang kasakiman sa kapangyarihan. At sa isang sulyap lang alam ni Makia na ang tela ng hibol ang susi upang malaman ang tungkol sa kaibigan niyang si Lelia. At dahil desididong iligtas ang kaibigan, nagplano si Makia na maglakbay patungo sa palasyo kasama si Ariel at sumakay sa isang barko. At sa loob hindi nito inaasahang makita niyang muli ang kanyang kaibigan na Iorf na si Cream, at habang magkasama silang nakaupo na tuon ang kanilang pag-uusap kay Lelia at sa nalalapit nitong kasal sa prinsipe. Ipinaalala ni Cream kay Makia ang panata ng Iorf na kanilang ginawa at nanumpa na hindi kailanman magmamahal ng sinuman sa labas ng mundo. Hindi makakalimutan ni Makia ang panatang ito, ngunit hindi niya maipahayag ang kanyang pagmamahal kay Ariel. Dumating ang kanilang barko sa kaharian sa tamang oras para sa Grand Wedding Parade. Sina Makia, Cream at ang iba pa ay gumawa ng isang matapang na plano upang iligtas si Lelia mula sa palasyo. Lumaki ang tensyon habang naghahanda sila para sa kanilang misyon na kunin siya at umaasang maibabalik siya sa kalayaan at kaligtasan nito. Sa panahon ng parada nagkaroon ng kaguluhan nang inatake ni Cream ang Renato na naging dahilan upang mawala ito sa kontrol. Ang prinsipe na nakasakay sa ibabaw ng Renato ay nahulog, ngunit maswerteng nasalo ng gwardiya. At sa gitna ng gulo agad na nilapitan ni Makia si Lelia at nakiusap sa kanya na sumama. Habang nagmamadali silang tumakbo sa eskinita, huminto si Lelia at isiniwalat kay Makia na siya ay buntis na naging imposible para sa kanya na makatakas. Hinimok ni Lelia si Makia na tumakas dahil mainit ang ulo ng mga gwardiya. At sa kabila ng kanyang sariling mga reserbasyon, si Makia ay pinaalis ng isang misteryosong lalaki. At sa gulat niya, ito rin ang lalaking nakatagpo niya sa settlement habang iniligtas niya si Ariel. At inihayag nito ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang kalahating Iorf, isang lahi na nakalaan para sa paghihiwalay. At dahil nabigla sa nangyari, bumalik si Makia upang hanapin si Cream na labis na nalulungkot. At sa sobrang galit, walang puso nitong pinaiyak si Makia at marahas na sinabi na kailangan niyang panoorin si Ariel na mamatay habang siya ay nabubuhay pa. At sa kalaliman ng gabi naglaho si Cream at iniwan ng isang tela ng hibol bilang senyales na umalis na siya, at hinihimok si Makia na umalis na din dahil magiging pabigat lamang siya sa isang bata na aalagaan niya. At sa umaga, si Makia at Ariel ay nagsimula sa isang paghahanap ng bagong matituran at trabaho. Naglakad sila sa bayan at nakatagpo ang maraming hamon sa daan. At sa pagtatapos ng araw nang bumalik si Makia, galit na galit ito nang makitang naglalaro si Ariel gamit ang kanyang mahalagang weaving machine. At dahil sa pagod nito maghapon, hindi niya napigilan ang kanyang galit at sinigawan si Ariel dahilan para tumakbo ito papalayo sa labas. At nang mag-isa, hindi napigilan ni Makia na umiyak nang napagtanto niyang hindi siya isang tunay na ina, ngunit nagpapanggap lamang bilang maging isa. At dahil sa labis na emosyon, tumingin si Makia sa kanyang weaving machine at natuklasan na isinulat ni Ariel ang salitang ina sa tela ng hibol. At dahil naantig, hinabol ni Makia si Ariel sa ilalim ng ulan at desperadong hinahanap siya. At kalaunan nakita nito ang kanyang mga damit na sa una ay nagpakaba sa kanya. Gayunpaman, ito pala ay isang prank mula kay Ariel na sinadya ng lalaki upang patawanin siya. At dahil sa tuwa, hinawakan ni Makia si Ariel sa kanyang mga bisig at nagmamakaawa na huwag na siyang lumaki. Ngunit alam ni Ariel na kailangan niyang maging mas malakas para maprotektahan si Makia, at niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. At lumipas ang ilang taon, lumaki na si Ariel at lumakas habang si Makia ay nagtratrabaho bilang waitress sa inn. At isang araw nagulat siya sa isang hindi inaasahang pagbisita nilang na parang kapatid niya noon. At si Ariel na alam na hindi si Makia ang kanyang biolohikal na ina ay dumidistansya. At tinanong ni Makia silang na ngayon ay nasa serbisyo tungkol kay Lelia. Samantala nakita ni Lelia ang kanyang sarili na nahihirapan matapos ipanganak ang kanyang anak na babae. Siya ay nakulong sa palasyo at wala man lang mapupuntahan. At dahil nakahiwalay sa kanyang anak, siya ay nabaliw sa kalungkutan at labis na nagnanais na makita si Makia. At sa isa sa kanyang mga shift, apurahang kinailangan nilang na makausap si Makia, at pagkatapos ng kanyang tungkulin, sinabihan si Makia na hinihiling ng palasyo ang kanyang presensya. At dahil ang pananatili sa isang lugar ng matagal ay nagdudulot ng hinala, kaya kailangan niya magdesisyon. Inimungkahi nilang na bumalik siya sa bukid at bumalik sa dati nitong buhay.
Gayunpaman si Markia ay determinadong hindi na magdulot ng anumang gulo sa dati niyang pamilya at sa kagustuhang maging mahusay na ina para kay Ariel ay tinanggihan nito ang ideya at sinabi nilang na maghahanap ito ng bagong lugar para sa kanya. At sa gabing yun natisod si Ariel sa bahay at nakainom at nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan nila ni Makia. At sa kanyang pagkalasing idineklara niya na ayaw na niyang tawaging ina si Makia. At sa sumunod na araw puno ng pagsisisi nilapitan ni Ariel silang at tinanong kung maaari siyang sumali sa hukbo at sa takot na baka mapahamak niya si Makia at gustong makatakas na manirahan kasama siya. Ngunit lingi sa kanyang kaalaman narinig ni Makia ang kanilang pag-uusap at nakaramdam ng matinding kalungkutan ngunit kinuha niya ang kanyang mga gamit at umalis. At habang nag-iisa sa silid sinubukan ni Makia na pakalmahin ang sarili ngunit bumukas ang bintana at pumasok ang isang misteryosong lalaki. Samantala kumatok silang sa pinto ngunit walang sumasagot. At si Makia ay dinala sa kustodiya at binihag ng palasyo. At makalipas ang ilang taon dumating ang isang naninibugho na Cream na naiinggit sa nakaraang kaligayahan ni Makia bilang isang ina ay dumating upang dalhin siya kay Lelia. At sa isang iglap ang kanyang nakaraang buhay ay naputol habang walang awa na pinutol ni Cream ang kanyang kinulayang buhok na nag-iwan kay Makia upang harapin muli ang isang hindi tiyak na hinaharap. Samantala si Ariel ay naka-move on na sa kanyang buhay at ngayon ay may asawa na at anak. Bagamat kontento na hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kaligtasan at kapakanan ni Makia. Nagsimula ang digmaan at nilusob ng mga puwersa ng kaaway ang palasyo. Nasaksihan ni Ariel ang kaguluhan mula sa kanyang tahanan at mabilis na tumakbo sa pinangyarihan upang lumaban. Ang kaharian na dating gumagamit ng mga sinaunang kapangyarihan upang ipakita ang lakas ay ngayon ay mahina na at isa na lamang ang Renato na natitira at ang linya ng dugo ay nasa panganib. Nagkaisa ang mga kalapit na bansa upang ibagsak ang kaharian at habang sinasalakay ang palasyo na gawang makatakas ni Makia at Cream sakay ng isang kabayo. Gayunpaman hindi nagtagal ay nabagsakan ng apoy ng kalaban ang kanilang kabayo at napilitan silang iwanan ito. Si Makia ay tumakbo ng nakayapak at hindi inaasahang mag-cruise ang landas nila ni Ariel na nakatayo suot ang uniforme nito bilang sundalo. Nagpatuloy ang pag-atake ng kalaban at nagtulak kay Makia na tumakas habang matapang na sumali si Ariel sa laban. Samantala si Lelia na ngayon ay gumagala sa sirang palasyo ay hindi inaasahang makatagpo si Cream at nagulat ito sa pag-aakalang patay na ito. At si Cream na determinadong protektahan siya at sinubukan siyang ilayo ngunit pinilit ni Lelia na makita ang kanyang anak. At sa gitna ng kanilang hindi pagkakasundo isang putok ang umalingaw na tumama kay Cream at nagdulot ng labis na sugat sa kanya. Himalang nakarating ito sa huling Renato at hinintay ang kanyang kamatayan. Habang tumatakbo si Makia sa mga guho ng palasyo bumalik ang kanyang isipan sa nakamamatay na araw na tumakas siya mula sa Ayorth. At isang malayong sigaw ang nakakuha sa kanyang atensyon at dinala siya sa isang kalapit na bahay at sa loob natuklasan niya ang asawa ni Ariel na malapit ng manganak. Nakilala nito si Makia sa kanilang mga araw sa bukid at walang pag-aalinlangan kumilos si Makia at tinulungan si Dite sa paghahanap ng komportableng posisyon para sa panganganak. Samantala buong tapang na nakipaglaban si Ariel sa frontline para sa kanilang kaharian at sa gitna ng labanan nangyari ang trahedya nang siya ay nadulas sa isang walang buhay na katawan at biglang inatake mula sa likuran. At sa kabila ng kaguluhan ng digmaan matagumpay na sinilang ni Dita ang kanilang sanggol na babae sa mundo. At nang magkamalay si Ariel at minulat ang kanyang mata nagulat ito nang makita si Makia na nasa kanyang harapan at ang digmaan ay sa wakas natapos na. Nanalo ang kalaban at hindi nagaksaya si Makia ng panahon sa paghahatid ng masayang balita tungkol sa kanyang anak at sa paghihintay ng kanyang asawa. At sa labis na tuwa ipinahayag ni Ariel ang kanyang kalungkutan at iniisip ang lahat ng mahahalagang aral na natutunan nito kay Makia. At bilang kapalit tiniyak sa kanyang ni Makia na siya ang kanyang tagapagtanggol at tinawag niya hibal gaya ng ipinangako nito sa mga nakalipas na taon. At sa mga sandaling yun nilapitan sila nilang at si Makia ay may taos-pusong kahilingan para sa kanya na ibalik si Ariel sa kanyang pamilya. At habang papaalis si Makia tinawag siyang ina ni Ariel dahilan upang huminto ito sa paglalakad. Tumalikod si Makia at tumango sa kanya bilang pasasalamat at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. At pagbalik sa palasyo nalungkot si Makia nang matuklasan ang walang buhay na katawan ni Cream. Marahan nitong ipinikit ang kanyang mata at sa mga sandaling yun nakita niya ang huling Renato na nakakadena pa rin.
Sa kabila ng pagkabigla at dalamhati na natiling determinado si Makia na makahanap ng kalayaan para sa kanyang sarili at sa kanyang mga mahal sa buhay. Si Lelia na nagulat sa pangyayari ay maingat na lumabas sa itaas ng palasyo at sa kanyang pagkamangha nakita niya ang kanyang anak na babae. At dahil masaya hindi makapaniwala si Lelia sa nakita ng kanyang mata at ang babae ay interesado sa kanyang pagkakakilanlan at sinalubong ng taos-pusong paliwanag mula kay Lelia. At siya ang babaeng nakahanap ng kalayaan sa wakas at sa isang sandali lumitaw si Makia sakay ng Renato at nakramdam ng ginhawa si Lelia nang napagtanto nito na ligtas siya kasama si Makia. At magkasama pareho silang lumipad sa himpapawid at sa kanilang paglipad hindi mapigilan ni Lelia ang pag-iyak at tiniyak ni Makia na hindi siya makakalimutan ng kanyang anak. Ito ay isang masakit na sandali ngunit pareho nilang alam na palaging nasa puso nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Nang dumating si Ariel sa bahay sumalubong sa kanya ang isang nakakaganyak na tanawin ang kanyang asawa at pinakamamahal na anak na babae. At sa sobrang kagalakan nangako si Ariel na papalakihin ang kanilang anak na babae ng may buong pagmamahal at pag-aalaga sa mundo. At lumipas ang ilang dekada nagpasya si Makia na tila bata pa na bisitahin si Ariel sa huling pagkakataon bago ito umalis sa mundo. At nang makita siya sa mahinang kalagayan na puno ito ng kaligayahan at batid na nabuhay ito ng lubos. Binigyan si Makia ng isang magandang telang hibel at nagpaalam sa kanya para sa ligtas na paglalakbay nito sa hinaharap. At pag-alis nito sa bahay isang alon ng kalungkutan ang bumalat kay Makia at hindi nito maiwasan masira ang kanyang pangako na hindi ito iiyak. Ngunit nagpapasalamat pa rin ito sa pagmamahal na naranasan niya. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pang recaps.